Papalitan mo kami, Ferdinand. Babalikan mo kami ng anak mo. Maylene, babalikan tatay mo. Babalikan niya tayo. Hindi na niya tayo iiwan ulit. Ano yan? Ano yan? Huh? Ano nangyari? Nananaginip na naman po kayo. Akala ko totoo na. Gusto nyo magpahangin tayo sa labas? Mas makabubuti sa inyo yun. Halika, lalabas kita sandali. Lilipat tayo sa hangin. Maghahabulan tayo kasama ng mga lobo at eroplano. Blood pressure, vital signs. Pulse oximeter, yung cardiac monitor. Blood pressure, ano? 90 palpatory. Sige. IV fluid. Epinephrine. 1 ampule IV push na. Catherine? Anak, bakit? Napag-inipan ko eh. Tungkol sa sumo. At yung boses ng batang babae na alam kong ako yung tinatawag. Hindi ko maintindihan na eh. Paulit-ulit kong napapanaginipan to. Yung bata, tinatawag niya akong ate. Di ba na wala naman akong kapatid? Bakit ko napapanaginipan yun? Bakit may tumatawag sa aking ate? Radyo. Clear. Clear. joules. Clear. Amo? Ano? Dito na lang po ako matutulog ngayong gabi. Ako, salamat, Finky. Nasaan na kaya si Clarissa? Bakit gabi na wala pa siya? Ano kaya nangyari sa kanya? Ba't hanggang ngayon wala pa yung batang yun? Miss? Excuse me? Mr. Fantabella, kailangan ho namin kayong makausap. May pipirmahan lang kayong mga papeles. Saan ho tayo? Sige.
Tapos Aling Lilian, Yun na nga, yung tatay ng pangalan kong si Maylene, mayaman yun. Ang laki-laki ng mansyon nun. Nasaan kaya si Ferdinand? Kahit anong gawin ko, hindi ako talaga makatulog eh. Pinky, Jepoy, tulungan naman ninyo ako. Hanapin niyo si Clarissa. Huwag po kayo mag-alala. Sigurado naman ako kaya ni Clarissa yung sarili mo. Tsaka, baka mamaya lang nandito na yun. Pero kinakabahan ako eh. Hindi naman ganito si Clarissa eh. Hindi siya basta nawawala. Pinky! Mamo, hindi natin alam kung paano tayo mag-uumpisa eh. Tumawag kayo sa telepono. Tawagan niyo lahat ng ospital. Magtanong kayo sa mga police station kung nandun si Clarissa. Please, tulungan niyo akong hanapin siya. Pinky! Hindi namin mahanap. Hindi, maring hindi. Pinky, hindi, maring hindi. Kailangan hanapin niyo si Clarissa. Chipoy, alam mo kung gaano ko kamahal si Clarissa. Mahal ko nga na ako, hindi siya po pwedeng mawala sa akin. Ikaw, mamatay ko, hanapin niyo si Clarissa, Pinky. Hanapin yung anak ko. Doktora, kamusta na po yung gabi ng pasyente? Hindi pa tayo nakakasiguro. Medyo malakas ang pagkahampas ng ulo ng pasyente. Kailangan pa natin siyang obserbahan. And to remind you, Mr. Fuentebella, malaki ang magagastos natin sa pasyente. Gawin niyo po ang dapat gawin, doktora. Ako po mananagot. Na-notify na ba ang relatives ng pasyente? Mag-iisa po siya nung nangyari aksidente. Kung ganun po, hintayin na lang natin ang resulta ng police matter. Baka dala lang yun ng mga problema mo. Itong mga nakaraang araw, hindi ba? Yung problema mo kay Clarissa. At ngayon naman, yung kay Charles. Siguro nga, Day. Siguro nga kaya lang ako nagkakaganito dahil nawala sa akin yung pinakamatalik kong kaibigan. Wala na sa akin si Clarissa. Ngayon, hindi ko kakayanin kapag wala pa rin sa akin si Charles. Baka hindi ko nakayanin. Ayos na ba ang lahat, Tony? Sigurado ka ba sa gagawin mong ito, Beatrice? Ni walang kaalam-alam ang anak mo sa mga plano mong ito. Hindi naman niya talaga kailangan malaman eh. Dahil siguradong hindi siya papayag. Kaya nga minamadali kong lahat. I still think that he has the right to know. Ikasasama ng loob niya ang gagawin mong ito. Pero kailangan ko na siyang malayo sa Catherine na yan. Pupunta kami sa Amerika. Kaming dalawa. At doon kami titira. And that's final. I'm sorry kung nag-aalala ka. Meron kasi nangyari. Nakabangga ako. What? Oh my God! Buhay pa ba nabangga mo? Oo. Sa awa ng Diyos at butit natakbo ko agad sa ospital. I might stay here for a while. Hindi ko alam kung paano makakontak yung mga pamilya nito. Oo, sige. I-update mo kung ano nangyayari, ha? Okay, mag-iingat ka, Ferdinand. Alright. Bye-bye. Bakit, ma? Anong nangyari? Buti nakauwi ka. Ang daddy mo nasa ospital. May nabangga. Ganun ba?
yung dala-dala mo? Huwag mo sabihin maglalayas ka. Oo, pare. Nadinig kong mami at daddy. Plano nila akong pabalikin sa States. Doon na daw ako titira. Ano? Ba't biglaan naman? Akala ko ba okay na mami mo kay Catherine? Should have known, pare. Pero kaya pala ginawa yun para hindi ako magsuspecha sa plano nila. So, anong plano mo? Maglalayas ka na lang talaga? Pare, minsan na kami nagkahiwalay ni Catherine. Halos mabaliw ako nun. Kaya ngayon, mangyari at mangyari. Hindi ko nahayaang maulit-uli yun. Ang bait itong dalawang anak ko. Siguro pinag-ipunan nila itong ipit na ito. Dali! Dali! Tulungan mo ako! Pumasok tayo doon sa sunog. Ganda sila. Tulungan natin sila. Sunog! Huwag na po alin yan. Baka wala naman yung mga anak nyo doon. Iniwan na nila ako. Ito na lang ang iniwan nila sa akin. Wala. Para sa'yo, nanay. Sigurado kami na ang ganda-ganda mo pag sinuot mo tong ipit na ito. Mahal na mahal ka namin, nanay. Hindi na nga kami makapaghintay na magsama-sama ulit tayong tatlo. Ang iyong mga anak, Marlene at Clarissa. Hindi din naman kasalanan yung nakabangga. Eh, palaboy-laboy daw yung dalaga na parang wala sa sarili. Nagising na ba mula nung ma-operahan siya? Hindi pa. Maswerte siya. Mayaman yung nakabangga sa kanya. Sagot daw lahat ng pagpapadoktor. Hindi nga umalis yung lalaki mula nang itinakbo yung babae dito. Swerte nga siya. Sana may tumulong din ganun kay Aling Lilian. Oh, para ano pa? Nandiyan ka naman. Talo mo pa nga yung anak kung magsilbi sa kanya. Para kayong mag-ina. Oh, sige na. Baka magising pa tong pasyente ko. Sa kadaldalan natin, mapagalitan pa tayong Dr. Flores. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka magpapaulan eh. Ayan, nagkasakit ka tuloy. Hindi ka na, Aling Lilian. Baka magising pa natin yung pasyente. Bye! Tulog ka na! Cathy! Sandali. Cathy! Charles! Joseph! Bakit meron kayong mga dalang maleta? Anong ibig sabihin nito? Cathy, naglihas ako. Hindi ko kasi si Mami. Pinaplano niya bumalik ako sa Amerika. Paghihiwalay niya tayo ulit. Diyos ko. Upo kayo. Cathy, hindi ko hayaang mangyari ulit yun. Aalis tayo. Aalis tayo dito.
malayong malayo kay Mami. Ano ibig mo sabihin? Sumama ka sa akin. Kayo ni Aling Miding. Magpapakalayo tayo dito sa lugar na to. Kahit kailan hindi na tayo mapaghihiwalay ni Mami. Loko ka talaga. Alam mo naman naka-aksidente na nga yung daddy mo. Ngayon ka pa umalis. Hindi naman siya na ano eh. Tsaka sinadya ko talagang pumuslit ngayon eh. Dahil gusto kong mag-celebrate kasama ka. Dahil nagtagumpay ang plano natin kay Clarissa. Talaga? Adonselya mo na ba? Hindi. Pero mas matindi ang ginawa ko sa kanya. Talagang hiniya ko talaga siya. Kumbaga eh, sarili niya hindi na niya kakayanin humarap sa salamin. Galing mo ah. Hindi ang ibig sabihin pala. Hindi na ka makakapagtaray sa akin yung laos na Clarissa na yan. Hindi na. Dahil simula ng pagbaksak niya, no? At hindi na siya makakapa. Mr. Puentebella? Ako nga ho. Kami po ang nag-handle ng kaso na nabangga ninyo. Pero ikinalulungkot ko, wala pa po kayong nakita kahit anong identification sa katawan ng pasyente. Walang ibig sabihin ho niyan eh. Hindi po natin makikilala kung sinong pasyente. Sa ngayon po, hindi po. Ang nakuha lang po namin, ang suot ng kwintas. Kwintas? Opo. Pwede po makita? Oo naman po. Ito po ang kwintas.